May bagong labas na statement. Statement of account. Ay, si Kibolok. Diyos ka. Oh my Lord. Bakit may ganito? Di ba nga kasi tagal na niya nagtatago. Nagtatago kasi si Kibolok. Bakit siya nagtatago? Most probably he's guilty. Ginawa kasi niya yung mga krimen, most probably. Hindi ka naman magtatago kung inosente ka eh. Number 1, mga kochero, binigyan ka ng bail ng judge. Pinayagan ka mag-bail. You can literally have temporary liberty. Hindi ka pa rin sumusuko. Ang weird eh. Alam nyo mga kochero, kung ako lang naman, no? Inosente ako. As inosente talaga ako. Wala akong alam sa krimen na inaakusa sa akin. Tapos, malalaman ko may bail. Sige, susuko na ako. Eto na ako, ayan na ako. Susuko na ako, ayan na. Walang puputok. Walang papaputok. So ito na, susuko na. Ayan na. Oh, hands behind your head. Suko na. Oh, ganun. Bayad ng bail, alis. Sa bahay ka na lang, ka na lalabas. Tapos no. Bakit? Hindi ka nga kasi guilty. Mag-iintay ka na lang ng hearing. Kasi, di ako guilty, wala naman akong kasalanan eh. Sige, hearing tayo. Kasi patunayan nyo ngayon na ako gumawa ng krimen. Sige. Ganon. Kung ako yun. Kasi hindi naman ako guilty. Anong gagawin? Diba? Eto, baka guilty siya. Kasi even with bail, hindi siya sumusuko. Even with bail. Ako lang naman yun. Panoorin natin ngayon. Ito yung bago niyang statement. Kalalabas lang kaninang umaga. Press na press. Panoorin natin. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Wala. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Correction, hindi bansang Pilipinas ang umuusig sa'yo. Umuusig sa'yo, number 1, yung mga naghabla sa'yo. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo po ay mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede po ay magpadala ng iyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na coach dyan sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Not only that, wala pang remittance fees yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Sila yung umuusig sa'yo, yung mga naghabla. Huwag mo kami itatamay dyan. Kami, nag-o-observe lang kami sa kaduwagan mo. Nag-o-observe. Kami, pinapanood lang namin kung paano ka nagtatago. Dami mong kinukuda dyan, Bulok. Labas ka na lang. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. What's the difference? Anong diferensya, Kibulok? Anong diferensya ng pagtatago mo
dahil wala kang quote-unquote, wala kang kasalanan sa pagtatago mo dahil pinoprotektahan mo yung sarili mo. Hindi ba they're one and the same? Tagtatago ka pa rin. Tuin mo sarili mo. Alam mo, kibulok, harap ka sa salamin, tapos sabihin mo lahat ng mga sinasabi mong yan para makakumbinsi mo yung sarili mo. Wala pa tayong 2 minutes, guys. 1 minute 15 seconds pa lang to. Ang dami ko nang nasabi. Tigas ng mukha nito matandang to, promise. Tigas. Tuloy natin. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Kasi aarestuhin ka na kaya ka pinoprotektahan mo yung sarili mo. Pinoprotektahan mo yung kalayaan mo. Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Simple case daw. Alam mo ang simple case? Simple negligence. Yung mga yung mga punishable by destyero, destyero. Tapos, punishable by, tawag dito, arresto minor, ayan. May mga simple cases, arresto minor, ganyan. Oo. Mga arresto mayor nga, medyo big deal na yun eh. Arresto mayor, kasi 6 months to 1 year yata yun, if I'm not mistaken, arresto mayor. 6 months to 1 year. So, yun, medyo big deal na yun. Arresto mayor. Arresto minor, mga a month to 6 months. Arresto minor. Yung mga simple cases yon, simple cases lang. Ano ba yung kaso mo? Qualified human trafficking. Child abuse, child sexual abuse. Sa Pilipinas pa lang yun Qualified human trafficking, rape, child sexual abuse. Are those simple cases? No, they're not. Sa rape pa lang, if proven guilty ka, reclusion perpetua na yan. Sa ano pa lang yun? Sa rape pa lang yun. Reclusion perpetua na yun. If I'm not mistaken, I could be wrong, but if I'm not mistaken, it's reclusion perpetua. Qualified human trafficking, reclusion temporal? Hindi maliliit na kaso yan. Simple case lang daw eh. Simple case lang daw. Kakahiya naman sa'yo. Alam nyo kasi bawal lang talaga sa Pilipinas magkaroon ng mag-legislate na mga penalties that are, excessive penalties. Bawal kasi sa Pilipinas yun bawal sa constitution natin yun. Pero kung pwede, sana ang penalty na lang sa mga rapist tulad sa inaakusa sa kanya. Kapon. Pwede. Wala nang kulong, kapon na lang. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Kailangan talaga niyo i-mention yung dalawa kasi pare-pareho sila mga pugante. Pare-pareho sila mga fugitive. Sige, anong diferensya nun sa'yo? Hindi po. Sige. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ulitin lang natin. Sa kaso po ni Director General Bantag, former DG Bantag, may complainant. Yung kapatid ni Mabasa. Kapatid ni Percy Lapid. May complainant siya. Merong nag-file ng kaso.
Hindi gobyerno ng Pilipinas ang tumutugi sa kanya. Ang tumutugi sa kanya on behalf gobyerno ng Pilipinas ang tumutugi sa kanya on behalf of the complainant. Yan. Si Tebes, ganun din may complainant. Marami. 10 ang complainant niya. Because of the allegation that he is the mastermind doon sa Degamo Massacre. 10 ang complainant niya. So, the government is doing its job to run after these fugitives because they have violated the law, allegedly. Ganun din sa'yo. Huwag kang maghugas ng kamay dyan. May aligasyon ka ng kahalayan ng sasabihin ko. May aligasyon ka ng qualified human trafficking at child sexual abuse. Tapos, sabihin mo, ay hindi, gobyerno lang ang nag-aabol sa akin. Inaabol kasi ako ng gobyerno. Tigas ng mukha nito. Dapat di na tinatawag na pastor to eh. Sino ba tumatawag na pastor dito? Huwag na tawagin pastor to. Mukong na to. Hindi pastor to. Scam artist to. He is one of the better scam artists kasi he got away with it for a long time. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Okay, so kung ninakawan kayo, kung ninakawan daw sila, mga kriminal daw ninakawan daw sila sa Kingdom Nation. Ninakawan daw sila, iniwan daw sila, tapos nagtanim daw ng kaso sa laban sa kanila kasi pinaalis daw ng Kingdom Nation. Okay, kung nagnakaw sa inyo, ba't hindi kayo nagkaso? Ba't hindi kayo naghabla? Bakit hindi maghahabla? Kasi malamang sa malamang nagsisinungaling tong mamang to. Malamang sa malamang. Nagsisinungaling tong mamang to. So, hindi tanim kaso yan. May ginawa ka talaga, kaya ka nagtatago. Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interest sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya Anong tingin mo sa sarili mo? China? Alam niyo, maniniwala pa ako kung siya si Xi Jinping. Magkaka-interest talaga Amerika sa'yo. Pero, hindi kasi Xi Jinping, boy. Anong tingin mo sa sarili mo? Isa kang buong planeta. Magkaka-interest sa'yo ang Amerika. Alam nyo, nagsisinungaling to. Alam nyo kung bakit? Kasi mga kotsero, kaya siya may kaso sa Amerika. 10 taon na siyang minamanmanan doon. Marami, na-vlog na natin yan before. 10 taon na siyang minamanmanan doon. Ano ang minamanman sa kanya? Yung kanyang, yung Children's Joy Foundation. Alam niyo yung kaso sa kanya doon? Fraud, human trafficking, tsaka money laundering. Yun yung kaso. Tsaka, kaya siya nahuli doon, kaya siya may kaso, kasi nahuli siya na nagpupuslit ng $350,000. Kaya siya may kaso. Tama yung child abuse pa tsaka rape sa States. Pareho din. Child abuse tsaka rape.
Itong mokong na to. Lakas mo sabihin na Diyos ka, tapos ganyan-ganyan ka umasta. Kaya siya may kaso doon, mga kotsero. Marami kasi hindi nakakaalam nun eh. Marami hindi nakakaalam. Akala nila, sa Pilipinas lang may kaso. Hindi na naiintindihan yung kaso niya sa States. Mas malala ang kaso niya sa Amerika. Kasi ang dami. Iba't ibang klase ng fraud, rape, child abuse, tawag dito, may battery pa yata eh. Pambubugbog, may battery. Meron pang, ang dami. Money laundering, marriage fraud, etc. etc. Napakarami niyang ano doon. Falsification of documents. Ang dami niyang kaso sa Amerika. Ang tawag nga sa kanya doon, criminal enterprise eh. Kibuloy's criminal enterprise na pinrotektahan ni Digong. Dami niyang, Diyos ko. Panoorin niyo yung ano, yung vlog natin, meron na, na-discuss ko na yan eh, yung kinaso sa kanya ng FBI eh. So, dami yan. Daming counts nun. Anyway, tuloy natin. Po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Hindi, gawa mo yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa... Ang kapal ng mukha talaga nito. Gawa mo yun, nahuli ka na nga eh. Na-detain ka na nga ng 1 linggo, di ba? Na-detain siya sa Hawaii ng 1 linggo dahil dun sa $350,000 US. Kaya lang siya nakaalis, mga kakotsero, inako ng tao niya sa SMNI. Inako na lahat. Sabi niya, ay pera ko yan. Sinalba to. Itong ayop na to. Pero nasaan nahuli? Nahuli in the person of Kibuloy sa loob ng kanyang private jet. Sinungaling kang mokong ka talaga. Sinungaling tong Kibuloy na to. It's documented, mga kotsero. Google nyo. Kahit ngayon, mga nanonood dito, i-google nyo. Kibuloy Hawaii arrest. Try nyo. Kibuloy Hawaii arrest. Makikita nyo yun. 2018 or 2017, if I'm not mistaken. Yes, ko itong mamang to. Isang sinungaling at kalahati. Paano ka magiging anak ng Diyos? Punong-puno ka ng kasalanan. Sakit mo sa bangs. Amerika, 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at inarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Hindi pa kayo humaharap kasi wala pa kayong arraignment. Hindi pa nga kayo nag-uumpisa eh. Diyos ko, 3 minutes pa lang to guys. Punong-puno na ng kasinungalingan niya pinagsasasabi niya. Hindi pa nga kayo nag-uumpisa. Ngayon November 5 pa lang kayo mag-a-arraignment. Kaya mga kotsero, expect nyo one of mga second quarter ng ng 2024 baka magkaroon na ng extradition. Petition for extradition na laban kay Kibuloy. Kasi meron siyang hearing ng November 5 sa US. Kaya intay-intay natin 'yon. Baka second quarter 'yan, malamang. Mga third quarter. June, July, August. Yan, magkakaroon na yan. Kasi may November 5 siyang hearing eh. So, tingnan natin kung magkakaganon nga. Pero, wala pa siyang hinaharap. Meron siyang mga lawyers, oo. Siyempre, kailangan mo ng abogado para magsulat ng mga defense mo, petition mo, mga answer mo, mga responses mo. Kailangan mo yun. Mga prayer mo, ganun din. Isasagutin mo lahat yan. Isasubmit mo lahat yan sa korte. Kailangan mo talaga ng abogado. So, meron siyang abogado. I'm not sure if it is 22. Kasi may kilala ako before, nagsabi, anak daw siya ng Marcos at meron siyang 5 law firm. Pero alam naman natin na ang pangalan niya ay Mangusin. So, hindi siya Marcos. So, hindi ko alam kung totoo yung mga 22 lawyers na yan. Pero sa billion na ninakaw niya, malamang sa malamang, meron. Hindi siguro 22. Siguro mga 10. Ganun. Anyway, tuloy natin.
Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. O see? Paano mo nasabing hinarap nyo? Ikaw nga nag-iintay, ikaw mismo nagsabi, nag-iintay kayo ng trial. So hindi pa kayo nag-uumpisa. Paano nyo hinarap? Hindi pa nga kayo nag-uumpisa. At tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ingay? Ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Anong walang ingay? Eh di ba recently lang, kaka-unseal lang nung niya, ng kaso niya? Anong walang ingay? Sinungaling talaga. Mga Ochero, wala pa tayong 4 minutes, punong-puno na ng kasinungalingan itong pinagsasabi ni Kibulok. Tsaka yung postpone na yan, 3 beses na postpone, 2 doon dahil sa kanila. Pinapa-postpone nung abogado nila. Dahil daw sa sobrang complex daw ng case, kailangan daw nila ng more time to create an argument. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones. Wow, drones! Gawa po ng mga puti yun. Alam nyo mga Ochero, kapag ito din-drone na, ay sigurado ako deads to. Alam nyo ba, mga Ochero, kapag ang Amerika nagpalipad ng drone, hindi yun para lang surveillance. Hindi para sa surveillance yun. Hindi lang para sa well, FBI, I don't think FBI has drones. Ang drones nasa military. And I don't think, mga Ochero, the military will get involved. The US military will get involved with a person as small as Kibuloy. Dalawa lang yan. Pag ikaw, pinirmahan na ng presidente ng Amerika na idodrone ka, deadball ka. Bobombahin ka nun. Bomba yun. Baka nakakalimutan nyo yung ginawa ni Trump dun sa isang terorista. Ang galing nun. Dinrone attack yung isang terorista. Kotse lang talaga niya yung sumabog. Kotse lang talaga niya. Walang ibang nadamay. Yun lang. Ang galing. Ayan, si Soleimani. Yun yung pangalan niya. Yung terorista. Drone attack yun. Ang galing. Ay, ang galing talaga. Google nyo kung may time kayo ngayon. Binomba ng drone. Yun lang. Sa traffic. Paglabas ng gate. Binomba. Pak! Oh, patay. Yun. Sa terorista ginagawa yun. Terorista ka ba? Gusto mo lumebel sa terorista? Ganon ka ba? Ganon? Ganun ba? Terorista ka kay Buloy? Diyos ko.
anong pakialam ng anong relevance mo sa geopolitics? Ha? Kibulok, anong relevance mo sa geopolitics? Sige nga. Anong value mo sa Amerika? Anong halaga mo sa Amerika? Sige nga. You're nothing but a common petty criminal for them. Hindi ka nila pag-aakasayahan ng panahon. Dito lang sa Pilipinas, common petty criminal ka lang din eh. Feeling mo naman, grabe siya. Anong feeling mo? May impluwensya ka sa geopolitics? You're that powerful na i-impluwensyahan mo ang China, ang Amerika, ang Pilipinas? You're that powerful? Sabagay, iniisip mo nga, pag-aari mo ang universe eh. Alala ko yung yung kalbong na ini-interview sa News 5. I'm the son of God. I'm God made flesh. I'm the son of God. Pag-aari ko kayong lahat. Alam niyo mga kotsero, minsan iniisip ko, hindi kaya sinasabi lang niya to para meron siyang insanity plea. Hindi kaya ganun. Hindi kaya naglalabas siya ng mga ganitong klaseng statement para kapag labas sa court, sasabihin ng abogado niya sa court, Judge, we would like to submit to you the psychological report of our client that he is not fit to stand trial because of, I don't know, whatever psychological condition. Can he be held in house arrest because of this blah 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 blah. Minsan iniisip ko yun eh. Hindi ka strategy to? Legal strategy. Total naman, iisip na sa'yo ng taong bayan, iniisip ng taong bayan, baliw ka na kasi feeling mo ikaw si Messiah. Ikaw yung bagong Diyos. Sagarin na natin. Para pa nag-stand trial ka, you're not psychologically fit to stand trial. Hindi kaya ganun yung strategy dito. Kasi parang ganun yung strategy, guys eh. Tapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Si US? Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? I'd like to Kasi know that. Ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng... Kibulok, huwag kang maingay. Kung totoong may reward sa ulo mo na ganyang kalaking halaga, huwag mo pagkakalat. Bakit? Baka pati yung mga tao mo sa ilalim, pagkano ka. Sino ba naman ang merong ang tatanggi sa 110 million pesos? Halimbawa, kung ako'y security ni Kibulok let's say totoo yan. Halimbawa, totoo. Let's say totoo. Ba't pa ako magsisilbi sa'yo na security? Ako na bahala sa'yo. Ako na pa maghahatid sa'yo doon sa Amerika. 110 million pesos. That's how fantastic and extraordinary this claim is. 110 million pesos. May patong na 110 million pesos sa'yo. Walang magiging loyal sa'yo niyan. Parang kang tumama sa loto. Parang kang tumama sa loto niyan eh. Kung ako security guard mo, pagkakaluno na kita sa FBI, FBI, andito po kami sa ganitong location. Paano ko makukuha yung 110 million pesos? Diba? O mga kotsero, ilang kayo nandito? 3,598. Both Facebook and YouTube.
110 million pesos daw, huntingin nyo na. to. Huntingin nyo na. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally. Okay. Kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin. Napasok na nga kayo ng NBI. Ilang properties mo na yung pinasok, di ba? Wala ka. Hindi naman ang laban. Wala naman ang laban doon. Sumalubong lang yata yung maid nyo. Diyos ko. Balak pa man laban. Sana nga man laban. Para ma-experience nyo rin yung sinasabi, yung nangyayari doon sa mga pusher na pinapatay nyo. Or sa mga napagkamalan nyo palang pusher. Sana man laban. Huwag ka mag-alala. Pag nanlaban ka, mabubuhay ka namang muli. Hintay lang kami. Maghintay lang kaming 3 days. Tapos meron ka ng glorified body. Yes. Pang Palmolive girls. Huwag ka mag-alala. Huwag ka matakot sa ano. Mabubuhay ka namang muli. At gusto nilang by force, papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Alam niyo mga kotsero, etong si sorry pause ako ng pause. Etong si Kibuloy, sanay na sanay talaga siyang mangbudol. Alam niyo kung bakit? Yung style niya na ganito, yung pagkakakwento ba? Naalala niyo yung kung paano niya sinabi na siya na yung bagong anak ng Diyos? Napanood ko yun eh. Nagpunta raw siya sa bundok. At habang nasa bundok daw siya, ay nagpakita daw sa kanya ang Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ng Diyos Ama, sinabi ng Ama sa kanya na siya na raw ang bagong appointed Son of God. Ganon. Nagawa na raw ni Jesus ang kanyang trabaho sa mundo nang siya ay mamatay sa krus. At dahil nung namatay na sa krus ngayon, tapos na ang trabaho ni Jesus. Si Kibuloy na raw ang magpapatuloy ng kanyang trabaho. Kaya siya na raw ang bagong appointed Son of God. Ganon. Ganon. Di ba hindi mo ma-check? Hindi mo mabe-verify? Bakit? Siya lang naka-experience eh. Parang ganito. Hindi mo ma-check. Hindi mo rin mabe-verify. Bakit? Siya lang nakaisip eh. Magsama kayo ni Daryl Yap. Pwede kang scriptwriter. Magsama kayo na nila direct. Pwede kang scriptwriter. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito. May papeles ba yan? May papeles ba yan? Kasi sabi niya, may ano daw eh, pinuntahan daw siya ng 4 niyang abogado at yun ang araw ang sitwasyon. Okay. Number 1, sino yung mga abogado na yan? Sa US ba sila o sa Pilipinas? Una. Pangalawa, may papeles ba yan? Hindi natin alam. Fantastic. Bombastic. Telefantastic. Na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yun. Hindi drones yun. NBI yun. Uy. Yun ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Hindi yan drones. NBI Nung yan. nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom
at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Hindi ko matake yung sinasabi niya. Diyos ko. So yung hearing sa Congress, Kano din ang gumawa? Kano din? Kung ganyan ang intel mo, kung ito yung sinasabi mo sa amin, tapos sabi mo, pinapatunayan ni Maharlika yung sinabi mo, alam na namin kasi nungalingan yan. Hindi kasi nungalingan pala talaga yan. Maharlika nang galing eh. Ano pa pinag-uusapan natin dito? Wala na. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmuron lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Ay, kasi ikaw ang may-ari for the longest time, and until today, yung Kingdom of Jesus Christ ang may majority shareholder ng SMNI. Marami kasi hindi nakakaintindi nun eh. Majority shareholder kasi yung niya, kumpanya niya, yung Kingdom of Jesus Christ. 40-something%. Tapos divide na yung natitira sa 4 na tao yata, 3 tao. 3 grupo. Fake news. Diyos ko. May involvement ka pa rin kasi majority shareholder ka. Sinungaling talaga to eh. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Kasalanan ng Amerika lahat, guys. Una, binili daw si Marcos. Yan. Tapos, yung hearing daw, Amerika pa din. Oo. Tapos, surveillance, Amerika pa rin. Kahit NBI yan nagsusurveillance. Sige, puti na lang, puti. Sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos, dadalhin ka doon sa kanilang Hoy, yung contempt mo dahil sa hindi mo pag-attend. Tutil. Loko-loko to ah. Iko-contempt ka, tapos i-detain ka sa iyo. Kaya ka kinontempt kasi hindi ka nagpupunta. Sinungaling talaga. Presuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po diyan sa Senado. Sinungaling at kalahati gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus na mga hearing na yun. Bakit po? Isa ring patibong yon, mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umaten doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa. Kaya paulit-ulit yung sinasabi, extraordinary rendition. Bakit? Kasi kinukumbinsi niya tayo na yun ang mangyayari. Pero hindi yun ang mangyayari. Extradition na magaganap most probably. Hindi pa nga nag-uumpisa yung application mo for extradition eh. Pinapangunahan mo na naman. Nung hindi po nila magawa yun, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako ma-attend sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila.
na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno. Masakit na ulo ko dito ay Kibuloy. Pero laban tayo ito, ilalaban natin to. Paikot-ikot yung ano niya. Yung thought process niya, paikot-ikot. Halatang nagpapanik siya, mga kochero. Nagpapanik siya dun sa paggawa niya to. Paikot-ikot siya eh. Paikot-ikot siya sa reasoning niya. Tapos mga kochero, eto nga, eto naman yung akin. Tanong ko lang naman. No ngayon, kung mapunta ka sa States, may kaso ka dun eh. No ngayon. Lang mga puting ito ay nagkasabwatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not, kapag ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong whole departure order, pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound, yun po ay mga patibong din. Ang ibig lang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo. Lalo po kung hindi alis. Kasi kung di ka pa naman isang inutil at kalahati, ikaw yung nagsabi na kapag pinasok ka dyan, lalaban kayo. Tapos isisisi mo sa ibang tao, parang, balik tayo dun sa issue na nalaban, kung babarilin mo yung mga taong aaresto sa'yo, malamang sa malamang, babarilin ka rin nila. May experience mo yung kung experience ng mga pinatay sa drug war. Quote-unquote, yung mga totoong nanlaban. Ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin. At alam mo, hindi patibong lahat yun. May kaso ka kasi. Normal lahat yan. Normal lahat yan. Kapag may kaso ka, ikaw, malamang sa malamang, yung abogado mo, dahil high profile ka at kayang-kaya mong umalis at meron kang flight risk, malamang sa malamang, yung abogado nung kalaban, sasabihin sa DFA or sa Bureau of Immigration, palagay nga ito sa sa blacklist. That's the normal process. See, that is not a trap. Trap yun sa'yo kasi ikaw yung hinuhuli. Kumbaga sa daga, ikaw yung itinatarget, kaya ngayon maghahanap ka ng kahit anong butas para lang makatakas ka, pero mahihirapan ka na. Kaya nga nandiyan ka lang sa loob ng lungga mo hindi ka gumagalaw eh. Huwag ka nang gumalaw, diyan ka na lang. Promise, diyan ka na lang. kasi, malamang sa malamang, one of these days, magkakamali ka. Alam mo mga kotsero, ito nga feeling ko eh. Feeling ko hindi hindi talaga siya umalis ng Davao. I have a feeling. Ang kutob ko dyan, umiikot-ikot siya sa mga properties niya. So let's say meron siyang 5 properties. Iikot-ikot siya dyan para malito yung mga kung saan siya aarestuhin. Ikot siya dyan. So ganun lang yun. Ang hindi lang niya ma-anticipate doon kung meron talaga nagmamanman sa kanya. Kasi kung gano'n ang buhay mo, property 1, nandito ka ng isang gabi, lipat ka sa property 5, tapos lipat ka sa property 4, lipat ka sa property 2, lipat ka sa property 3. Every day, maaaning ka talaga. Maaning ka talaga. May sumunod lang sa'yo sa nasasakyan, kakabahan ka na. Isipin mo, ina-arresto yung mga pulis na yun. Diba? Pero feeling ko hindi pa umaalis ang Davao to. Alam nyo kung bakit? Nandun pa si Basti. Siyempre, alam na, friends in high places. Kaya nga siya tumagal ng hindi na-aresto dahil friends in high places. Ikaw nang spiritual advisor ng presidente. Kahit gumawa ka ng krimen, hindi ka ma-aresto. Ngayon, wala na siya sa poder. Kaya ganyan, natatakot, nagtatago. Ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Malusot yan ba? Po endgame dyan. Endgame dyan.
nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Alam ko kung saan mo narinig yan. Yan ang gawain ni China. Gawain ni China yan, mga kotsero. Maniwala kayo sa hindi. Si China, pag may gustong ipa-assassinate yan, meron siyang hitmen. At tapos yung mga hitmen na yon, mga kotsero, ang gagawin nun, para siyang van. Pupunta sa bahay mo, papasukin ka. Kunyari, ambulansya. Pero sa totoong buhay, lalasunin ka. Sa China yon, sa China. Totoo yun, ha? Hindi joke yun. That is not a joke. It is true. It happened many a times already. Yung meron ng conspiracy theory, hindi ko alam kung di totoo or totoo. Alam niyo yung three-body problem? Maiba lang ako ng konti kasi kukulta na ako sa kanya. Alam niyo yung three-body problem na series sa Netflix? Yung three-body problem na yan, that is a novel na sinulat ng isang Chinese. Dito sa three-body problem, kung napanood niyo yung series, ino-okray niya yung Chinese Communist Party. As in, pinamukha yung kawalanghiyaan ng Chinese Communist Party. Tapos, itong si author, I'm not sure kung si author or yung producer ni Three-Body Problem, all of a sudden, noong 2020, namatay. Heart attack. Oo. Nilason, guys. Kaya yung sinasabi niya, mga kotsero, malamang sa malamang, baka nabasa niya yung nangyari doon kay Three-Body Problem or narinig niya sa mga nagkukwento sa kanya. Na, uy, ganito pala yung nangyayari sa pag nag-a-assassinate ang gobyerno, ganto, ganyan. Si Saddam, si Saddam hindi, hitman naman siya, magpapadala siya ng mga hitmen. Si Saddam. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Yan po playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabuat ang rehimeng Marcos. So, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga Coach Jaro. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jaro YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page na Coach Jaro na pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?